Okay, let's be honest. Gaano ba kadalas mangyari yung papasok ka sa maling hotel room dahil lasing at pagod ka tapos ang madadatnan mo sa kama ay hindi lang basta malambot na unan kundi isang dambuhala, galit at napakagwapong bilyonaryo? Typically Wattpad trope? Yes. Pero bago nyo sabihin, ay gasgas na yan. Kapit muna kayo dahil ang kwento ni na Jordan at Athena sa The Billionaire's Unexpected Wife ay may ibang klaseng sipa ng emosyon. Dito natin makikilala si Athena, isang palaban at simpleng babae na gagawin lahat para sa may sakit na ina, at ang katapat niya, si Jordan Anderson, ang CEO, na gawa yata sa yelo ang puso at walang ibang alam kundi magpatakbo ng negosyo. Noong una, akala ni Jordan isa lang si Athena sa mga desperadang babaeng gustong umakit sa kama niya para sa pera. Pero hindi niya inasahan ang unexpected wife na pinilit niyang pakasalan sa papel para sa mana ang magtuturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo. Para kay Athena Vasquez, ang buhay ay isang walang katapusang pakikipagbuno sa tadhana. Sa umaga, siya ay isang simpleng junior accountant na halos hindi magkasyang sinasahod. Sa gabi, siyang natatayang sandigan ng kanyang may sakit na ina. Wala siyang panahon para sa mga laro ng pag-ibig, lalo na sa mga lalaking mayayaman na tingin sa mundo ay isang malaking playground. Ngunit sa isang gabi na matinding pagod at maling akala, nagbagong lahat. Dala ng alak at lumabong paningin na padpad si Athena sa maling silid ng isang marangyang hotel sa room 1808, ang presidential suite. Ang di niya alam ang kamang tinulugan niya ay pag-aari ng isang natutulog na leon. Si Jordan Anderson, ang mailap, mapanganib at bilyonaryong CEO ng Anderson Enterprises. Siya ang lalaking kinatatakutan sa boardroom at pinapangarap sa kwarto ng mga kababaihan, ngunit may pusong kasing lamig ng yelo. Sanay si Jordan sa mga babaeng gumagawa ng bawat maruming paraan para lamang makalapit sa kanya. Kaya naman nang magising siya na may estrangherong yakap-yakap siya sa sarili niyang kama, isang konklusyon lang ang pumasok sa utak niya. Isa itong bayarang espiya o isang desperadang social climber. Ngunit nagkamali siya. Dahil bago pa man niya ito mapalayas, isang mainit at hindi mapigilang atraksyon ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa na sumira sa lahat ng kanyang kontrol. Nandito ka sa kama ko, sa teritoryo ko. Huwag kang aakto na para bang ikaw ang biktima, miss. Nagkamali lang ako ng kwarto at hindi ko ipagpapalit ang dangal ko sa isang mapagmataas na katulad mo. Ang akala ni Athena makatapos ang lahat sa gabing yon, ngunit nag-iwan ng malaking eskandalo ang kanilang tagpo at ang lolo ni Jordan ay nagbaba ng ultimatum. Kailangan magpakasal ni Jordan sa loob ng 1 taon para makuha ang kanyang buong mana. Kung hindi, mawawala sa kanya ang kumpanyang binuo niya. Dito papasok ang isang maruming transaksyon. Batid ni Jordan ang matinding pangangailangan ni Athena ng milyon-milyong piso para sa operasyon ng ina nito. Gagamitin niya ang kahinaan ng babae para lang makuha ang gusto niya. Isang kontrata na ilalagay sa harap ni Athena, isang kasunduan na magiging unexpected wife siya ng isang bilyonaryo sa loob ng 365 na araw kapalit ng buhay ng kanyang ina at 50 milyong piso pagkatapos ng diborsyo. Walang totoong damdamin, walang pakialam. Magpapanggap lang sila sa harap ng media, ng pamilya Anderson at ng mga flashes ng kamera. Ngunit paano kung ang peking kasunduan ay unti-unting lamunin ng totoong pagnanasa? Sa oras na pumasok si Athena sa mansyon ni Jordan, hindi lang niya pinirmahan ang kanyang kalayaan. Pinirmahan niya rin ang pagpasok sa isang magulong mundo ng selos, lihim na kaaway at isang ex-girlfriend na handang pumatay makuha lang muli ang bilyonaryo. Kayang-kaya bang panindigan ni na Jordan at Athena ang malamig na mga tuntunin ng kontrata kung sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata? Ang tanging nararamdaman lang nila ay ang nag-aalab na apoy ng pag-ibig na walang sino mang makakapigil. Abangan ang kwento ng kasalang nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit binuo ng isang tadhana na hindi kayang bilhin ng pera. Ang ingay sa loob ng marangyang bar ng Diamond Hotel ay tila mga bubuyog na humuhuni sa pandinig ni Athena. Umiikot ang kanyang paningin nang subukan niyang tumayo mula sa high chair. Ramdam niya ang matinding init na gumagapang mula sa kanyang leeg, paakyat sa kanyang mga pisngi.
Hindi siya manginginom. Sa katunayan na nag-iisang baso ng matapang na cocktail na ipinilit sa kanya ng mga katrabaho bilang selebrasyon sa promosyon ng kaibigan niya ay sapat na para tuluyan wasakin ang kanyang sistema. Athena, okay ka lang ba talaga? Pwede ka naming ihatid. Nag-aalalang tanong ni Tita Elena, ang senior accountant sa kanilang opisina. Okay lang po ako, tita. May kinuha naman po akong standard room dito sa 8th floor para hindi na ako bumiyahe pa ng lasing. Pagsisinungaling niya, bagaman ang totoo, halos hindi niya na matitigan ng diretsyo ang hawak niyang plastic keycard. Nais lang niyang mapag-isa. Ang nagdaang linggo ay isang impyerno para sa kanya. Ang balita tungkol sa lumalalang kondisyon ng puso ng kanyang ina ay parang isang dambuhalang multo na nakapatong sa kanyang mga balikat. Pagod na siya, pagod na ang katawan niya, pagod na ang isip niya. Ang tanging hiling niya sa gabing ito ay ang malamig na silid at isang malambot na kama kung saan pwede niyang iiyak lahat ng bigat ng walang nakakakita. Sumakay siya sa elevator. Ang malamig na bakal ng dingding nito ang nagsilbing sandalan niya habang pabalik-balik ang pagpikit ng kanyang mga mata. Nang tumunog ang elevator at bumukas ang pinto, lumabas siya ng pasuray-suray. Ang hallway may makapal na carpet na kulay ginto at maroon, napakatahimik at nag-aanyaya ng antok. Room 808, saan ba yun? Bulong niya sa sarili habang humahawak sa dingding para hindi matumba. Ang mga numero sa bawat pinto tila sumasayaw sa kanyang paningin. 1802, 1804, 1806. Sa kanyang nag-blur na paningin dala ng alak at labis na pagod, ang numerong 1808 na nakasulat sa barangang gold plate ay nabasa niya bilang 808. Di niya napansin ang palapag na iyon, hindi ang simpleng 8th floor, kundi ang 18th floor, ang eksklusibong penthouse na palapag lamang para sa mga VIP. Tinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, tinapat ang keycard sa sensor. Isang mahinang tunog ng click ang narinig niya at dahan-dahan bumukas ang pinto. Himalang bumukas sa loob-loob niya. Hindi alam na ang pinto ay sadyang hindi na-ilock ng maayos ng huling taong pumasok doon. Pumasok si Athena at mabilis nara ang pinto. Sinalubong siya ng isang dambuhalang silid na may amoy ng mamahaling pabango ng lalaki. Isang halo ng cedarwood, itim na pepper at sariwang mint. Napakabango, malayo sa amoy ng mga karaniwang hotel room na natuluyan niya noon. Ngunit sa sobrang bigat ng kanyang mga talukap, hindi niya na magawang buksan ng ilaw o suriin ng paligid. Binitawan niya ang kanyang bag sa sahig at dire-diretsyong humakbang patungo sa naglalakihang Anderson-sized bed na nasa gitna ng silid. Bagsak katawan siyang nahiga sa naglalakihang unan na may Egyptian cotton na sapin. Napakalamig ng aircon kaya naman mabilis niyang hinila ang makapal na comforter upang balutin ang kanyang sarili. Ang bango, ang sarap! Ungol niya bago tuluyang lamunin ng isang malalim at walang maling na tulog. Ilang minuto lang ang lumipas, ang pinto ng en-suite bathroom ay bumukas. Lumabas mula roon si Jordan Anderson. May suot lamang siyang puting tuwalya na nakatali mababa sa kanyang bewang, habang isa pang malit na tuwalya ay gamit niya sa pagpapatayo ng kanyang basang buhok. Ang kanyang matikas na katawan mula sa malalapad na balikat, matitigas sa dibdib, hanggang sa perpektong hubog ng kanyang pandesal sa tiyan ay may mga patakpa ng tubig na nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lamp table. Kakauwi lang niya mula sa isang nakakapagod at mainit na pakikipagnegosasyon sa mga dayuhang investor. Upang pakalmahin ang kanyang nagngangalit na sistema, uminom siya ng 3 sunod-sunod na baso ng scotch bago naligo. Seryoso at madilim ang kanyang mga mata, palaging may iniisip na diskarte para sa Anderson Enterprises. Ngunit nang itapon niyang tuwalya sa isang upuan, napatigil siya. Ang kanyang mga pandama na sinanay sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo na maging alerto sa panganib ay agad na nakapansin ng pagbabago sa kanyang silid. May kung anong kakaibang enerhiya. Dahan-dahan, nilingon ni Jordan ang kanyang higaan. Kumunot ang kanyang makapal na kilay. Isang figura ng tao ang nakabalot sa kanyang comforter. Isang malamig at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jordan. Isang babae naman sa loob-loob niya. Sanay siya sa mga ganitong klaseng eksena.
Maraming beses nang may mga babaeng nagbayad sa mga staff ng hotel o gumamit ng kung anong paraan para lang makapuslit sa kanyang silid. Handang ibigay ang kanilang mga katawan kapalit na isang gabi kasama ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa o di kaya para gawan siya ng iskandalo at perahan siya. Sino ka? At paano ka nakapasok sa teritoryo ko? Malamig at baritono ang boses na tanong ni Jordan habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Ang bawat hakbang niya tila isang leon na lumalapit sa kanyang biktima. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang mahina at ritmikong paghinga ng babae. Nang makalapit si Jordan, marahas niyang hinila ang bahagi ng kumot na nagtatakip sa mukha ng estranghero. Binalak niyang gisingin to ng marahas at ipakaladkad sa kanyang mga security guards. Ngunit nang tumama ang liwanag ng lamp table sa mukha ng babae, natigilan ang bilyonaryo. Ang babaeng nasa harap niya walang suot na kahit anong makapal na makeup tulad ng mga socialite na nakakasalamuhan niya. Ang mukha nito ay inosente, may mahahabang pelikmata at mamula-mula mga labi na bahagyang nakabukas. Nakasuot to ng isang simpleng asul na bestido na halatang hindi gawa ng isang sikat na designer. Mukha tong pagod na pagod at may bakas ng tuyong luha sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi ka ordinaryong gold digger, bulong ni Jordan, habang ang mga mata ay bumaba sa leg ng babae tungo sa bahagyang nakikitang collarbone nito. Isang kakaibang kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, isang emosyon na matagal niya nang ibinaon sa limot. Ang amoy ng alak mula sa hininga ng babae humahalo sa matamis nitong natural na amoy. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang 3 baso ng scotch na ininom ni Jordan ay tila mas lalong tumapang sa kanyang sistema. Dala ng alak, ng pagod at ng isang di mapigilang atraksyon na biglang sumiklab sa kanyang ugat, di nagawa ni Jordan na tawagan ng security. Sa halip, unti-unti siyang naupo sa gilid ng kama, nakatitig pa rin sa natutulog na si Athena. Nang maramdaman ni Athena ang paglubog ng kutsyon at ang biglang pagpasok na isang matinding init mula sa kanyang tabi, otomatiko siyang gumalaw, nakahanap ng proteksyon mula sa lamig ng aircon. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa direksyon ni Jordan. Ang kanyang mananambot na kamay dumana sa matigas sa dibdib ng lalaki bago tuluyan yumakap sa bewang nito. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa leg ni Jordan, humihinga ng malalim sa amoy ng pabango nito. Nasinghap ni Jordan ang bawat hininga ng babae sa kanyang balat. Naramdaman niya ang pagtagis ng sarili niyang katawan. Bawat bahagi ng kanyang utak sumisigaw na itulak ang babaeng to, ngunit ang kanyang katawan ay tila may sariling isip. Ang yakap ng babae ay hindi mapanlinlang. Ito yakap ng isang taong naghahanap ng kaligtasan. "You made a huge mistake coming in here, sweetheart," bulong ni Jordan. Ang boses ay naging mas paos at puno ng pagnanasa. Hinalikan niya ang buhok ni Athena bago dahan-dahang nahiga sa tabi nito. Hinayaan ang sariling malasing hindi sa alak kundi sa presensya ng isang magandang pagkakamali na nagdala sa kanila sa isang kama. Doon nagsimula ang gabi na magiging mitsa ng isang malaking apoy sa kanilang mga buhay. Isang gabi na hindi na nila kailanman mabubura. Ang matinding sakit sa kanyang ulo ang unang naramdaman ni Athena bago pa man niya tuluyang maidilat ang kanyang mga mata. Parang may pumupukpok na martilyo sa loob ng kanyang bungo, isang malupit na paalala ng alak na ininom niya kagabi. Umungol siya sa rehas ng sakit, sinubukan ni Unat ang kanyang mga binti, ngunit naramdaman ang kakaibang bigat sa ibabaw ng kanyang katawan. Hindi lang yon. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, masyadong maliwanag, masyadong marahas, at ang higaan kung saan siya nakahiga, napakalambot nito. Malayong malayo sa matigas na kama ng kanyang maliit na apartment o kahit sa karaniwang kutsyon ng mga murang hotel. Nagsubukan niyang lumingon sa kaliwa upang abutin ang kanyang bag, napadpad ang kanyang kamay sa isang bagay na mainit, matigas at may buhok. Napatigil ang paghinga ni Athena. Dahan-dahan, habang kumakaba ang kanyang dibdib, binaling niya ang kanyang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Isang lalaki, isang hindi kakilalang lalaki ang natutulog sa tabi niya. At hindi lang to basta lalaki, ang mukha nito'y parang sining na nililok ng isang master artist. Matangos ang ilong, may makapal at madilim na kilay, matalim ang panga na may kaunting balbas at ang mga labi manipis ngunit mapang-akit.
Pababa sa leeg nito ay ang malalapad na balikat at dibdib na lantad dahil nakababa ang kumot sa baywang nito. Ang kulay kapeng balat nito ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. At ang pinakamatindi sa lahat, ang dambuhala at maskuladong braso ng lalaki ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang bewang, tila ba ginagawa siyang unan. Isang matiling pasigaw ang kumawala sa lalamunan ni Athena. Sa tindi ng panik, buong lakas niyang tinulak ang lalaki gamit ang kanyang dalawang kamay at mabilis na umatras hanggang sa sumadsad ang likod niya sa headboard ng kama. Hinila niya ang makapal na comforter upang takpan ang buong katawan hanggang leeg. Nabulabog si Jordan sa biglaang tili at tulak na yon. Agad siyang napaupo, magulong buhok at ang kanyang mga mata mabilis sa dumilat, puno ng panganib, galit at matinding inis dahil sa maagang pambubulahaw sa kanyang pagtulog. Walang sino mang nangahas gisingin siya sa ganong paraan. Ano ba? Bakit ka sumisigaw sa sarili kong kwarto? Galit at baritono ang boses na asik ni Jordan habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad. Masakit din ang ulo niya dahil sa scotch kagabi at ang huling kailangan niya ay isang hysterical na babae sa kanyang kama. Anong sarili mong kwarto? Magnanakaw, manyakis, anong ginawa mo sa akin? Hysterical na ang boses ni Althea. Halos maiyak na siya sa takot at kahihiyan. Mabilis niyang tinignan ang loob ng kumot upang suriin ang kanyang sarili. Laking pasalamat niya na makitang nakasuot pa rin ang kanyang simpleng asul na bestido, bagamat labis na itong gusot at bahagyang nakataas sa kanyang hita. Tumingin sa kanya si Jordan. Ang mga mata nito ay mapanuri at malamig na parang yelo. Nawala na ang antok nito, napalitan na isang mapang-asar at mapanganib na aura. Tingnan mo ang paligid mo, miss. Seryosong saad ni Jordan habang dahan-dahang tumatayo mula sa kama. Walang pakialam ang bilyonaryo kung ang tuwalya lang kagabi ang nakatali sa kanyang bewang na halos dulasin na pababa dahil sa pagmamadali niya na bumangon. Ito ang presidential suite ng Diamond Hotel at para lang malaman mo, ako ang may-ari ng buong hotel na ito, kaya bago mo pa ako mapagbintangan na manyakay sa sarili kong ari-arian, tangunin mo muna ang sarili mo kung paano ka nakapasok dito. Napatigil si Athena. Doon lang niya tuluyang natingnan ang buong silid. Ang kisame mataas at may marangyang chandelier. Ang mga dingding may disenyong ginto at itim at ang malaking glass window nagpapakita ng tanawin ng buong syudad mula sa pinaka-tuktok na palapag. Hindi ito ang standard room na inireserba ng kanyang kaibigan sa 8th floor. Naramdaman ni Athena ang lamig na dumaan sa kanyang likod. Lumunok siya ng malalim. Ang boses biglang naging maliit at nanginginig. Room 808 ba ito? Ito ang room 1808, ang penthouse floor. Sagot ni Jordan habang naglalakad tungo sa isang table upang kunin ang kanyang mamahaling silk na bathrobe. Sinuot niya to ng may natatanging kisig, ngunit ang mga mata hindi nawawala kay Athena. Ngayon, sabihin mo sa akin, magkanong binayad sa iyo ng mga kalaban ko sa negosyo para pasukin ang pribadong kwarto ko? O baka ikaw ang uri ng babaeng gumagamit ng murang taktika tulad ng pagpapanggap na lasing para lang makasiping ang isang Jordan Anderson? Ang bawat salita ni Jordan ay parang sampal na gumising sa natitirang wisyo ni Athena. Ang takot at pagkalito niya mabilis na napalitan ng nag-aalab na galit. Nainsulto siya sa pinakamababang paraan. Hoy mister, hindi ako bayaran at mas lalong di ko alam kung sino ka, sigaw ni Athena habang marahas niyang tinatapon ng kumot at tumatayo mula sa kama. Kahit umiikot pa rin ang paligid, pinilit niyang maglakad ng diretsyo. Nagkamali lang ako ng pasok dahil lasing ako at pagod na pagod kagabi. Mukha bang pumasok ang card ko kaya akala ko itong kwarto ko? Huwag mo ko itulad sa mga babaeng kilala mo na handang ibenta ang sarili para sa pera mo. Mabilis niyang pinulot ang kanyang bag na nagkalat sa sahig. Nanginig ang mga kamay habang inaayos ang sarili, ngunit tinarap pa rin sa Jordan ng mata sa mata. Wala akong kinuha sa'yo at walang nangyari sa atin, kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang ninakawan dito. Tumalikod si Athena at mabilis na naglakad patungo sa dambuhalang pinto ng suite. Binuksan niya to ng marahas at lumabas nang hindi lumilingon. Samantala, naiwan si Jordan na nakatayo sa gitna ng silid. Nakatingin siya sa nakasarang pinto, nananatiling tahimik, ngunit sa likod ng kanyang malamig na mukha, isang kakaibang emosyon ang gumising.
Nakita niya ang galit at purong dignidad sa mga mata ng babae, isang bagay na hindi niya nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahan-dahan tinaas na Jordan ang kanyang kamay, tinala ang kanyang mga daliri sa kanyang leeg kung saan naroon pa rin ang tila multo ng init ng yakap ni Athena kagabi. Isang pilyong ngiti na may halong interes ang sumilay sa kanyang mga labi. Athena Vasquez, bulong niya sa hangin matapos makita ang ID na bahagyang sumilip sa nakabukas na bag ng babae kanina. Interesting. 3 araw matapos sa mapanghas na insidente sa Diamond Hotel, tila isang bangungot na hindi matakasan ni Athena ang bawat sandali. Subalit ang kahihiyang yon ay mabilis na nabaon sa ilalim ng isang mas malupit at totoong trahedya. Nasa tapat si Athena ng intensive care unit ng St. Jude Medical Center. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hawak ang nanginginig na kamay na isang pirasong papel, ang salyadong medical abstract ng kanyang ina. Severe coronary artery disease. Kailangan ng kanyang ina na isang emergency coronary artery bypass graft sa loob ng susunod na 48 oras. Ang halaga, 2 milyong piso para sa operasyon, mga gamot at ICU maintenance. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Humihikbing bulong ni Athena sa hangin. Ang kanyang sahod bilang isang junior accountant ay halos sapat lang sa pambayad ng renta at mga naunang bayarin sa ospital. Naubos na ang kanyang maliit na ipon at tinanggihan na siya ng mga bangko para sa pautang sa kawalan ng sapat na kolateral. Desperado na siya. Kung ay maaari lang siyang ibentang kaluluwa para sa buhay ng kanyang ina, gagawin niya nang walang pag-aalinlangan. Habang nakalugmok sa tindi ng kawalan ng pag-asa, biglang naramdaman ni Athena ang pagbago ng atmosfera sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang tunog ng mababigat at dekalitan na sapatos ay umalingaw-ngaw. Miss Athena Vasquez? Napaangat ang tingin si Athena. 2 naglalakihang lalaki na nakasuot ng pasadyang itim na suit at may mga earpiece ang nakatayo sa kanyang harap. Ang kanilang mga mukha walang emosyon, parang mga pader na bato. Ako nga po, bakit? Kabado at paos sa tanong ni Athena habang pinupunasan ng basa niyang pisngi. Pinapatawag po kayo ng aming boss. Sumama po kayo sa amin ng mapayapa. Sad ang lalaking nasa kanan, ang boses walang puwang para sa isang pagtanggi. Sino bang boss ninyo? Wala akong panahon na makipaglaro sa inyo ngayon. Si Mr. Jordan Anderson po, putol ng bodyguard. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Athena nang marinig ang pangalang yon. Ang bilyonaryong may-ari ng hotel, ang lalaking sinisigawan at tinalikuran niya 3 araw nang nakakalipas. Bakit siya hinahanap nito? Ipapabilanggo ba siya nito dahil sa trespassing? Kahit natatakot at naguguluhan, tumayo si Athena. Wala na siyang lakas para lumaban at higit sa lahat, wala na siyang natitirang mawawala pa sa kanya. Makalipas ang 30 minuto, dinala si Athena sa pinakatuktok na palapag ng Anderson Enterprises Tower sa gitna ng Makati. Ang buong palapag gawa sa naglalakihang glass wall na nagpapakita na nagtataas ang mga gusaling ng syudad. Sa dulo ng silid, sa likod na isang napakalaking lamesa na gawa sa mamahaling mahogany, naroon si Jordan Anderson. Nakasuot doon isang charcoal gray suit, walang korbata at ang unang 2 botones ng kanyang polo ay nakabukas. Saktong-sakto sa kanyang nakakatakot ngunit napakakisig na imahe. Seryoso tong nagbabasa ng mga papeles habang ang isang kamay may hawak na mamahaling panulat. Iwan ninyo kami. Malamig na utos ni Jordan sa kanyang mga tauhan nang di man lang tinatapon ng tingin kay Athena. Agad na sumarandang buhalang pinto, iniwan si Athena na nakatayo sa gitna ng malamig na opisina. Ang aura ni Jordan mas matindi at mas nakakapanliit kumpara nang una silang magkita sa kwarto ng hotel. Maupo ka, Athena, wika ni Jordan. Sa pagkakataong to, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga matatalas na mata tila direktang sumaksak sa kaluluwa ng babae. Pinilit ni Athena na panatilihin ang kanyang natitirang tapang kahit na nangangatog ang kanyang mga tuhod. Naupo siya sa leather chair sa harap ng lamesa nito. Bakit mo ko pinasundo sa mga tauhan mo? Kung tungkol to sa nangyari sa Diamond Hotel, nagsorry na ako. Sinabi ko namang hindi ko sinasadya.
Di ako interesado sa mga paumanhin mo, Miss Vasquez. Putol ni Jordan, sabay sandal sa kanyang marangyang upuan at pinagbuhol ang kanyang mga daliri. Interesado ako sa kasalukuyan mong sitwasyon. Kumunot ang noo ni Athena, biglang nakaramdam ng matinding pagkainsulto. Anong ibig mong sabihin? Nilampag ni Jordan ang isang manipis na folder sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang pinasad to patungo sa direksyon ni Athena. Ang ina mo ay nasa ICU ng St. Jude. Nangangailangan ng 2 milyong piso para sa isang emergency bypass surgery sa loob ng 2 araw. At base sa financial records mo na hawak ko ngayon, kahit ibenta mo pa lahat ng organo mo sa katawan, hindi mo kailanman kikitain ng halagang yon sa ganon kaikling panahon. Nanliit ang mga mata ni Athena. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at sakit. Pinaimbestigahan mo ba ako? Ano bang karapatan mong pasukin ang pribado kong buhay? Masaya ka bang nakikita akong naghihirap? Ito ay business strategy, Athena. Walang emosyong sagot ng bilyonaryo. Kailangan ko ng asawa sa loob ng eksaktong 1 taon. Ang lolo ko na siyang nagmamay-ari ng mayorya ng share sa kumpanyang ito, nagbaba ng ultimatum. Kailangan kong magpakasal bago ang aking 30 kaarawan upang makuha ang aking buong mana at mapanatili ang aking posisyon bilang CEO. Kung hindi, mapupunta lahat sa sakim kong kapatid. Napatigil si Athena. Ang kanyang hiningay nabitin sa kanyang lalamunan. At anong kinalaman ko sa problema mo sa pamilya? Ikaw ang magiging asawa ko. Seryoso at walang pag-aalinlangan sa ni Jordan. Tumayo siya at dahan-dahan lumapit sa pwesto ni Athena bago sumandal sa gilid ng lamesa napakalapit sa babae. Babayaran ko ang buong 2 milyong piso para sa operasyon ng ina mo ngayong ting oras na to. Bibigyan kita ng 500,000 pisong allowance buwan-buwan. At pagkatapos sa 1 taon, magdediborsyo tayo ng tahimik at bibigyan kita ng 50 milyong piso bilang separation settlement. Nilabas ni Jordan ang isang dokumento mula sa kanyang drawer at nilapag to sa harap ni Athena kasama isang gintong panulat. Ang kailangan mo lang gawin, maging aking unexpected wife sa harap ng media, ng aking pamilya at ng buong lipunan. 1 taon ng pagpapanggap, Athena. 1 taon, kapalit ng buhay ng ina mo at ng isang kinabukasan na hindi mo man lang pinangarap na maabot. Tinitigan siya ni Jordan ng may matinding otoridad. Ano, Athena? Ang buhay ng nanay mo? O ang walang kwenta mong pride? Ang bawat salitang binitawan ni Jordan ay tila isang dambuhalang bato na sunod-sunod humahampa sa dibdib ni Athena. Nalamig ang kanyang mga daliri habang nakatitig sa gintong panulat na nakalapag sa ibabaw ng makintab na mahogany desk. 50 milyong piso, buwan ng allowance at ang pinakamahalaga sa lahat, ang 2 milyong pisong pambayad sa mabilis na nauubos na oras ng kanyang ina sa ICU. Para kay Jordan, negosyo lang ang lahat. Isang transaksyon upang maprotektahan ng kanyang trono sa Anderson Enterprises. Ngunit para kay Athena, ito ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ng tanging pamilyang meron siya. Bakit ako? Basag at paos ang boses na tanong ni Athena. Inangat niya ang kanyang paningin upang salubungin ang matatalas at tila walang kaibuturang mga mata ng bilyonaryo. Maraming magagandang babae sa high society, mga modelo, anak ng politiko, mga sikat na aktres, sigurado ko, isang kumpas mo lang ng daliri, pila-pila silang luluhod sa harapan mo para maging asawa mo. Bakit isang katulad ko pa na nagkamali lang ng pasok sa kwarto mo? Isang tipid at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jordan. Dahan-dahan siyang tumuwid mula sa pagkakasandal sa lamesa at tumakbang na 1 beses palapit sa upuan ni Athena, sapat upang maramdaman ng babae ang nakapanghihinang presensya nito. Dahil ang mga babaeng binanggit mo, may mga pamilyang gutom sa kapangyarihan at koneksyon. Kung sila ang papakasinungalingan ko, hihinga nila ako ng higit pa sa kaya kong ibigay matapos ang 1 taon. Diretsong sagot ni Jordan. Ang boses ay baritono at walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, Athena, ikaw lang ang natatayang babaeng nakasama ko sa isang kama na hindi alam kung sino ko. Hindi nagtangkang kubaran ng sarili para akitin ako at mas pinili akong sigawan kaysa gapangan ako para sa pera. Bahagyang namula ang pisngi ni Athena sa pagpapaalala nito sa gabi sa hotel, ngunit pinanatili niya ang seryosong mukha. At may isa pang rason, pagpapatuloy ni Jordan habang tinuturo ang folder ng mga medical records ng ina ni Athena. Madali kang kontrolin dahil may kailangan ka sa akin. Hawak ang buhay ng ina mo at alam ko, hindi mo kayang sirain ang kontratang to dahil yun ang magiging mitsa ng pagkawala niya.
Sa mundo ng negosyo, mas paborable ang kasosyo na walang ibang matatakbuhan kundi ako. Napakalupit ng katotohanan yon. Naramdaman ni Athena ang pait sa kanyang lalamunan. Para sa lalaking to, ang kanyang kahinaan at desperasyon ay isa lang bentahe sa isang kontrata, ngunit wala siyang karapatang maging maarte. Sa bawat minutong lumilipas, unti-unti, humihinto ang tibok ng puso ng kanyang ina sa ospital. Kung pipirmahan ko to, panimula ni Athena habang marahan niyang inaabot ang gintong panulat. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit mariin niyang tinitigan si Jordan. May mga kondisyon ako. Hindi mo to basta-basta po pwedeng baguhin. Tinaas ni Jordan ang isang kilay. Nasa posisyon ka ba para mag-demand, Miss Vasquez? Kahit wala akong pera, tao pa rin ako, Mr. Anderson. Matapang na sagot ni Athena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Una, walang totoong mangyayari sa atin sa loob ng kwarto. Ang kasalang to sa papel at sa harap lang ng mga kamera. Pangalawa, hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang isang basahan o pag-aari lang na pwede mong manipulahin kahit kailan mo gustuhin. At pangatlo, oras na matapos sa isang taon, ibibigay mo sa akin ang kalayaan ko nang walang anumang habol. Natahimik ang silid ng ilang segundo. Pinag-aralan ni Jordan ang mukha ni Athena. Sa halip na magalit sa pangasa ng babae, isang kakaibang kislap ng interes ang dumaan sa kanyang mga mata. Mas gusto niya ng mga taong lumalaban kaysa mga madaling sumuko. Deal! Maikling saan ni Jordan. Walang pisikal na ugnayan maliban na lang kung kinakailangan sa harap ng publiko para sa ating pagpapanggap. At hindi ko ugaling manakit ng taong sumusunod sa usapan. Huminga ng malalim si Athena. Parang umurong lahat ng hangin sa kanyang baga habang nilalapit ang dulo ng panulat sa puting papel. Sa ilalim ng pangalang Jordan Anderson, nakasulat ang blankong linya para sa kanyang pirma. Patawad po, Nay. Gagawin ko to para sa inyo, sa loob-loob niya. Sa isang mabilis ngunit mabigat na galaw ng kanyang kamay, isinulat ni Athena ang kanyang buong pangalan, Athena Vasquez. Pagkalapag ng panulat, narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ng sarili niyang sistema. Parang may isang dambuhalang kadena na biglang pumulupot sa kanyang leeg. Wala na siyang balikan. Ibenta niya na ang kanyang pangalan at ang kanyang buhay sa loob ng 365 na araw. Mabilis kinuha ni Jordan ang kontrata, sinuri ang pirma at ibinulsa ang gintong panulat. Agad niyang pinalong intercom sa kanyang lamesa. Secretary Lara, ilipat ang 2 milyong piso sa account ng St. Jude Medical Center ngayon din para sa operasyon ng ina ni Athena Vasquez. Sabihin mo sa Chief of Hospital na gusto ko ang pinakamagagandang doktor ang hahawak sa pasyente. Narinig ni Athena ang tugon ng sekretarya. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib, ngunit pinalitan to ng isang matinding kaba para sa kanyang sariling kinabukasan. Inayos ni Jordan ang kanyang suit at tumingin muli kay Athena. Magsisimula ang kasunduan, bukas na bukas din. May pangkat ng mga stylist, designer at security ang pupunta sa apartment mo bago sumikat ang araw. Ihanda mong sarili mo, Athena, dahil bukas ipapakilala kita sa mundo bilang aking unexpected wife. Ang sumunod na umaga ay dumating na parang isang marahas na bagyo para kay Athena. Hindi pa man sumisikat ang araw, bandang 4:00 na madaling araw, nabulabog ng maliit at tahimik na apartment sa ingay ng marahas na katok sa pinto. Nang buksan niya to, isang pangkat ng halos 10 tao, mga sikat na makeup artist, hairstylist at mga designer na madalas lang niyang makita sa mga fashion magazine ang pumasok at tila sumakop sa kanyang espasyo. Gawin ninyong simple ngunit elegante. Yan ang utos ni Mr. Anderson. Mariing saan na isang lalaking nakasuot na mukhang pinuno ng mga ito. Sa loob ng sumunod na 3 oras, walang nagawa si Athena kundi maupo habang hinihilang kanyang buhok, pinapahiran ng kung ano-anong mamahaling cream ang kanyang mukha at binibihisa ng isang pasadyang kasuotan. Ito ay isang minimalist off-shoulder white silk dress na gawa na isang tanyag na sikat na designer. Lapat na lapat to sa kanyang balat, bumagay sa kanyang balingkinitang bewang at nag-iwan ng sapat na laya sa kanyang mapuputing balikat. Ang kanyang mahabang buhok ay tinali sa isang eleganteng low bun na nag-iwan ng ilang hibla na humahaplo sa kanyang pisngi. Nang tumingin si Athena sa salamin, halos hindi niya makilalang sarili. Mukha siyang isang prinsesa mula sa isang mataas na pamilya, ngunit sa likod na magandang ekspresyon na yon ang kanyang mga mata, puno ng takot at matinding kaba.
Isang itim na limousine ang nag-abang sa kanya sa labas ng apartment complex. Dinala siya nito sa isang eksklusibo at pribadong tanggapan ng isang tanyag na hukom sa loob ng Intramuros. Walang mga bulaklak, walang marangyang dekorasyon at walang pulang carpet. Ang kasalang ito ay isang mabilis na transaksyon. Nang bumukas ang pinto ng opisina ng hukom, doon na si Jordan. Napatigil ang paghinga ni Athena. Nakatayo ang bilyonaryo sa tapat ng bintana, nakasuot ng pasadyang jet black tuxedo, puting polo sa loob at isang itim na silk tie. Ang tikas niya nakakasilaw. Ang aura niya tila pumuno sa buong silid na isang mabigat na presensya. Nang marinig dito ang kaluskos ng pinto, dahan-dahan tong lumingon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, panandali ang natigilan si Jordan. Bahagyang bumaba ang tingin nito sa kanyang mga balikat patungo sa dulo ng kanyang gown bago muling tumitig sa kanyang mukha. Isang kakaibang kislap ng pagkabihag ang dumaan sa mga mata ng bilyonaryo, bagay na di nakaligtas sa pansin ni Athena na nagdulot ng biglaang pagwawala ng tibok ng kanyang puso. "You look acceptable." Tipid at malamig na komento ni Jordan habang lumalapit sa kanya, bagaman ang lalim ng kanyang boses ay tila may pinapahiwatig na iba. "Salamat sa pambobola, Mr. Anderson." Pabalang at pabulong na sagot ni Athena upang itago ang kanyang pangangatog. "Magsisimula na tayo." Seryosong saad ng hukom, isang matandang lalaki na haltang binayaran ng malaking halaga upang manatiling tikom ang bibig tungkol sa selyadong kasalang ito. Walang ibang bisita sa loob ng silid maliban sa dalawang saksi na mga abogado at tauhan din ni Jordan. Habang binabasa ng hukom ang mga legal na artikulo at ang mga sinumpaang tungkulin ng mag-asawa, ramdam ni Athena ang lamig ng aircon na tila sumasabay sa lamig ng kanyang mga kamay. Iniisip niya ang kanyang ina. Nang gabing yon, magtagumpay na natapos ang operasyon nito at kasalukuyang nagpapagaling sa ICU. Yon ang tanging dahilan kung bakit siya nakatayo rito ngayon. "Jordan Anderson, do you take Athena Vasquez to be your lawfully wedded wife?" Tanong ng hukom. "I do." Matatag at walang pag-aalinlangan, sagot ni Jordan. Ang boses niya umaalingaw sa apat na sulok ng silid. Nilipat ng hukom ang tingin kay Athena. "Athena Vasquez, do you take Jordan Anderson to be your lawfully wedded husband?" Nanginig ang mga labi ni Athena. Tumingin siya kay Jordan at nakita niyang tila babala sa mga mata nito. Walang balikan. Huminga siya ng malalim. I do." Kinuha ni Jordan ng isang velvet box mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya roon ng isang singsing, isang naglalakihang Marquis Scott diamond ring na napapaligiran ng maliit na platinum diamonds. Kinuha ni Jordan ang nanginginig na kanang kamay ni Athena at dahan-dahang sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang lamig ng bakal at bigat ng brilyante parang isang permanenteng kadena na sumelyo sa kanyang kalayaan. Sinuot din ni Athena ang isang simpleng platinum band sa daliri ng lalaki habang nararamdaman ang init ng balat nito. "By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife." Nakangiting saad ng hukom. "You may now kiss the bride." Napatigas ang buong katawan ni Athena. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Jordan. Hindi to kasama sa usapan. Walang sinabi tungkol sa halik sa harap ng mga saksi. Sa loob-loob niya, nagsisimula ng magpanik. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang para umatras, mabilis sumakbang palapit sa Jordan. Ang malaki at mainit nitong kanang kamay sumakop sa kanyang bewang. Marahas ngunit may pag-iingat na hinilang kanyang katawan patungo sa matigas itong dibdib. Ang kaliwang kamay nito dumaan sa kanyang batok, pinuwersang mukha na tumingala. "Huwag kang malikot, wifey. Umaarte tayo," bulong ni Jordan. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa mga labi ni Athena. Isang segundo bago nito tuluyang ibaba ang sariling mga labi. Isang halik. Hindi ito isang simpleng dampilang. Ito ay isang mariin, mapang-angkin at mainit na halik na tila gustong bawiin ng bilyonaryo lahat ng kontrol na nawala sa kanya mula ng makilalang babae. Naramdaman ni Athena ang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga kamay otomatikong napahawak sa mga balikat ng lalaki para hindi matumba. Isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang buong sistema. Binuwag lahat ng kanyang depensa sa loob ng ilang segundong tila walang katapusan. Nang sa wakas pakawalan siya ni Jordan, habol ni Athena ang kanyang hininga. Namumula ang buong mukha habang nakatitig sa bilyonaryo na may kakaiba at mapaglarong ngiti sa mga labi. "Welcome to my world, Mrs. Anderson," bulong ni Jordan.
habang ang mga saksi nagsimulang pumalakpak upang selyohan ang kanilang peking simula. Ang marangyang itim na limousine ay dahan-dahan pumasok sa naglalakihang bakal na gate na isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Sa bawat metrong tinatahak ng sasakyan, lalong nararamdaman ni Athena ang pagsikip ng kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Jordan, tahimik na nakasandal, abala sa pagpindot sa kanyang mamahaling smartphone. Tila ba ang kasalang naganap kanina ay isang ordinaryong pirmahan lang ng kontrata sa negosyo. Nang huminto ang kotse, sinalubong sila ng isang dambuhalang mansyon na may modernong arkitektura. Gawa ito sa mga naglalakihang glass panels, semento at mamahaling kahoy. Napapaligiran ng matataas na pader at mga bantay na nakasuot ng barong at may bitbit na armas. Mukha itong palasyo, ngunit para kay Athena, mas mukha itong isang ginintoang kulungan. Baba na, malamig na utos ni Jordan habang unang lumalabas ng kotse. Inayos ni Athena ang sarili at sumunod. Pagpasok nila sa dambuhalang double door na pinto ng mansyon, sinalubong sila ng isang linya ng mga kasambahay na nakatungo ang mga ulo. Sa gitna ng mga to ay isang matandang babae na may maamong mukha pero maayos ang tindig. Magandang hapon po, Sir Jordan, at maligayang pagdating po, Ma'am Athena. Magalang nabati ng matandang babae. Si Manang Elena. Siyang head housekeeper dito. Kung may kailangan ka, sa kanya ka magsasabi. Walang emosyong pakilala ni Jordan. Manang, dalhin ang mga gamit niya sa rose room. Ngumiti ng pilit si Athena kahit nangangatog ang kanyang mga tuhod. Lumapit siya ng kaunti kay Manang Elena. Salamat po, Manang, pero pakiusap. Athena na lang itawag ninyo sa akin. Hindi po ako sanay sa ma'am. Bahagyang nagulat si Manang Elena sa narinig. Sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho niya para sa pamilya Anderson, sanay siya sa mapagmataas at matatayog na babaeng dinadala ni Jordan o ng pamilya nito. Mga babaeng ang turing sa kanila ay hangin. Ang pagiging mapagpakumbaba ni Athena isang malaking revelasyon. Bahagyang lumingon si Jordan, na natiling blanko ang mukha pero may kakaibang kistap sa mga mata bago nagpatuloy sa pag-akyat sa magarbong spiral staircase. Sumunod ka sa akin, saad ni Jordan. Hinatid niya si Athena sa ikalawang palapag. Huminto sila sa tapat ng dalawang magkatabing pinto. Ito ang master's bedroom, turo ni Jordan sa kaliwang pinto. Diyan ako natutulog at ito naman ang magiging kwarto mo. Turo niya sa kanang pinto. May connecting door sa loob ang dalawang silid na ito para kung sakaling may bigla ang pagbisitang pamilya ko, magbumukhang dito ka natutulog sa tabi ko. Pero habang tayo lang dalawa, mananatiling nakasusi ang pintong yon. Naiintindihan ko. Sagot ni Athena. Nakaramdam ng kaunting ginhawa na di niya kailangan tabihan gabi-gabi ang bilyonaryo. Gusto kong malinaw lahat, Athena. Marieng sabi ni Jordan habang humahakbang papalapit sa kanya. Sapat para maamoy ni Athena ang bango ng mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng leather. Sa harap ng mga katulong, ng pamilya ko at ng media, ikaw ang mapagmahal at unexpected wife ko. Lalabas tayo, hahawakan kita, hahalikan kung kinakailangan. Pero oras magsara ang mga pinto ng kwartong to, estranghero tayo. Huwag kang makikialam sa buhay ko at hindi rin ako makikialam sa'yo. Huwag kang mag-alala, Mr. Anderson. Alam ko ang lugar ko. Narito ako para sa nanay ko, hindi para sa'yo. Matapang na sagot ni Athena. Sinalubong ang matatalas itong mata. Nang gabing yon, matapos maiayos ang kanyang ilang pirasong damit, sa dambuhalang walk-in closet, naupo si Athena sa gilid ng kama. Napakalalaki ng silid. May sariling balkonahe at banyo na mas malaki pa sa buong apartment niya. Ngunit sa kabila ng karangyaan, naramdam niya ang matinding pangungulila at takot. Napayakap siya sa kanyang sariling mga binti habang tahimik na umiiyak, iniisip ang kanyang inang natutulog sa ospital. Nagulat si Athena sa marahang katok sa pinto ng connecting room. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumayo. Sino yan? Bumukas ang pinto at niluwal doon si Jordan. Wala na tong suot na tuxedo. Nakasuot na to na isang simpleng itim na t-shirt at gray na pajama pants na lalong nagpadagdag sa kanyang hilaw na kakisigan. May hawak siyang isang baso ng mainit na gatas. Nilapag ni Jordan ang baso sa lamp table sa tabi ng kama ni Athena. Napansin niya ang pamumula ng mga mata ng babae at ang bakas ng luha sa mga pisngi nito, ngunit pinili niyang huwag itong punahin. Sabi ni Manang Elena, hindi ka raw kumain ng maayos kaninang hapunan. Malamig na pahayag ni Jordan, bagaman may kakaibang lambot sa kanyang boses na di niya madalas ipakita. Inumin mo yan.
Ayokong magkasakit ang asawa ko. Masisira ang schedule ng mga public appearances natin kung magmumukha kang bangkay sa harap ng mga kamera. Napatitig si Athena sa baso ng gatas bago muling tiningnan ang papalabas na likod ng bilyonaryo. Salamat, Jordan, bulong niya. Napatigal sandali si Jordan sa paghawak sa pinto nang marinig ang pagtawag ni Athena sa kanyang palayaw, ngunit hindi siya lumingon. Tuluyan niyang sinara ang pinto, iniwan si Athena na may kakaibang init na naramdaman sa kanyang dibdib. Ang bilyonaryong akala niya ay gawa sa yelo, tila may tinatagong maliit na apoy ng pag-aalaga. Ang marangyang itim na Mercedes-Benz Maybach dahan-dahang huminto sa tapat ng nagtataasang pinto ng Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel. Sa labas, ang gabi ay tila nagliliyab sa liwanag ng daan-daang flashing lights mula sa mga kamera ng media. Ito ang taunang Anderson Foundation Charity Gala, ang pinaka-prestihiyosong okasyon sa mataas na lipunan, at ang gabing to ang magsisilbing opisyal na pagpapakilala kay Athena bilang asawa ng pinakamayaman at pinakamailap na bilyonaryo sa bansa. Sa loob ng kotse, marahas na pinagpapawisan ang mga palad ni Athena. Ramdam niya ang mabilis na pagtambol ng kanyang dibdib na tila ba lalabas to sa kanyang tadyang. Nakasuot siya ng isang emerald green backless gown na gawa sa mamahaling sutla. Yakap na yakap nito ang kanyang balingkinitang katawan habang ang buhok ay nakaabdo na naglalantad sa kanyang mahaba at maputing leeg. Sa kanyang daliri kumikinang ang nabuhalang brilyanting singsing na ibinigay ni Jordan. "Huwag kang manginig." Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Nilingon ni Athena si Jordan. Nakasuot ito ng klasikong itim na tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang mapanganib na kakisigan. Tinitigan siya nito ng may seryoso ngunit kalmadong mga mata. "Tandaan mo ang pinag-ensayuhan natin sa mansyon. Hawakan mong braso ko, ngumiti ka at huwag kang sasagot sa mga reporters, maliban na lamang kung tinatanong ka tungkol sa pagmamahala natin." Paalala ni Jordan habang hinuhuli ang init at higpit ng hawak ng lalaki. "Nandito ako, hindi kita pababayaan." Ang mga huling salita nito ay naghatid ng kakaibang tapang sa sistema ni Athena. Tumango siya. Nang bumukas ang pinto ng kotse, sinilubong sila ng sunod-sunod na kistap ng mga kamera at sabay-sabay na hiyawan ng mga mamamahayag. "Mr. Anderson, is it true that you're married? Sinong babaeng kasama ninyo, sir?" Agad ipinulupot ni Jordan ang kanyang malaking bisig sa bewang ni Athena. Hinila niya ito ng napakalapit, sapat upang maramdaman ni Athena ang matigas at protektadong katawan ng kanyang asawa. Ang possessive na hawak na yon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Athena, ngunit nagbigay rin sa kanya ng anchor upang makalakad ng tuwid sa ibabaw ng red carpet. Pagpasok sa loob ng dambuhalang ballroom, sinalubong sila ng marangyang tugtog ng orkestra at ang mga matatalas na tingin ng mga elitistang panauhin. Bulungan dito, bulungan doon. Alam ni Athena na hinuhusgahan siya ng lahat. "Well, well, well, look who's here." Isang matalim at mapang-asar na boses ng babae ang nagpatigil sa kanilang paglalakad. Huminto sa harap nila si Cassandra, ang nag-iisang anak ng isang tycoon sa bansa at ang ex-girlfriend ni Jordan na matagal nang nagnanais na maging asawa nito. Nakasuot to ng pulang gown na labis na mapang-akit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lason habang nakatitig kay Athena. "So, ito pala ang sinasabi ng balita na unexpected wife mo, Jordan?" Sarkastikong saad ni Cassandra habang tinitingnan si Athena mula ulo hanggang paa. Nang may matinding pandidiri, "Saan mo ba siya pinulot? Sa tabi-tabi? Look at her. She doesn't belong here. Hindi siya bagay sa mga ganitong klaseng mararangyang okasyon. Amoy mahirap." Naramdaman ni Athena ang biglaang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang kanyang nakaraang buhay bilang isang simpleng accountant ay tila ba ginagawang isang malaking krimen sa harap ng mga taong ito. Napayuko siya, handa nang tanggapin ang kahihiyan. Ngunit bago pa man makahakbang si Cassandra para lalong mang-insulto, naramdaman ni Athena ang biglaang pagtigas ng hawak na Jordan sa kanyang bewang. Ang aura ng bilyonaryo biglang nagbago, naging madilim, mabigat at nakakatakot. "Cassandra," malamig na bati ni Jordan. Ang kanyang boses ay parang talim ng kutsilyo na dumaan sa yelo. Ang buong paligid tila natahimik sa tindi ng kanyang presensya. "Pantayan mo ang pananalita mo sa harap ko, lalo na
Kung ang asawa ko ang kinakausap mo. Jordan, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang asawa ko ang pinakamagandang babae sa silid na ito. Putol ni Jordan, ang boses ay naging madiin at puno ng babala na narinig ng mga kalapit na bisita. At wala kang kahit anong karapatan na kwestiyonin ang panlasa ko o ang posisyon niya sa tabi ko. Siya si Athena Anderson, ang natatanging babaeng nagmamay-ari ng pangalan ko at ng mansyon ko. Kung wala ka magandang sasabihin sa aking asawa, maaari ka nang umalis sa harap namin bago ko ipag-utos sa mga security na kalad ka rin ka palabas sa hotel na to. Namutla si Cassandra sa napakahiyang sagot ng bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at kahiyan at mabilis siyang tumalikod upang maglakad palayo habang ang ilang mga nakasaksi ay mahihina ring nagbulungan. Napaangat ng tingin si Athena kay Jordan. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyon, dulot ng pagtatanggol ng lalaki sa kanya. Tinitigan siya ni Jordan. Ang lamig sa mga mata nito biglang napalitan ng isang malambot at nag-aalalang tingin. "Are you okay?" Mahinang tanong ni Jordan. Ang kanyang hininga ay dumampi sa noo ni Athena. "Okay lang. Salamat, Jordan." Utal na sagot ni Athena habang unti-unti napapahawak sa dibdib ng lalaki. Sa sandaling yon, ang pagpapanggap ay tila naging masyadong totoo para sa kanyang puso. Matapos ang mainit na engkwentro kay Cassandra, unti-unting humupa ang atensyon sa sistema ni Athena. Sa tulong ng mahigpit na suporta at mga pasimpleng paggabay ni Jordan, nagawa niya makipag-usap ng maayos sa ilang mahalagang tao sa alta sosyedad. Gayunpaman, bilang CEO, hindi maiwasan ni Jordan na maiwan siya pansamantala nang lapitan to ng mga dayuhang investor para sa isang biglaang diskusyon sa kabilang bahagi ng ballroom. "Dito ka lang. Huwag kang aalis sa pwestong to. Babalikan kita agad." Seryosong bulong ni Jordan bago marahang pinisil ang kanyang kamay at tumakbang papalayo. Tumango si Athena. Naglakad tungo sa gilid ng buffet table upang kumuha ng isang basong cocktail water. Habang pinapanood ang karamihan, isang matangkad at gwapong lalaki na may magaan at pilong ngiti ang lumapit sa kanyang direksyon. Nakasuot ito ng navy blue tuxedo, may hawak na baso ng champagne. "Hi, I'm Ethan. Ikaw sigurong pinag-uusapang bagong asawa ni Jordan?" Magiliw na bati nito. Ang boses nito ay bukas at tulang bahid ng panghuhusga na karaniwan sa mga naroroon. Napakaswerte naman ng matigas ang ulong yon para makakuha ng ganito kagandang asawa. Bahagyang natawa si Ethan, nabawasan ang kanyang pagkailang. "Ako nga pala si Athena. Salamat sa papuri at mukhang kilalang kilala mo nga siya. Kaibigan ko ang mokong na yon simula nung high school. At ako rin ang arkitektong nagdisenyo ng ilan sa mga modernong building na Anderson Enterprises." Nakangiting paliwanag ni Ethan. "Kaya alam ko kung gaano kahirap pakisamahan ng isang Jordan Anderson. Parang yelo na laging may kasamang bagyo." Dahil sa pagiging palabiro at bukas ni Ethan, mabilis na gumaan ang loob ni Athena. Nagkasundo sila na magsimulang pag-usapan ng hilig ni Athena sa sining at ang mga karanasan ni Ethan sa arkitektura. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, nakalimutan ni Athena ang mabigat na papel na kanyang ginagampanan. Malutong siyang tumawa sa isang biro ni Ethan. Ang kanyang mga mata kumikinang sa saya at ang kanyang mukha tuluyang nagliwanag. Ngunit mula sa kabilang dulo ng ballroom, ang tawang yon ay di nakaligtas sa paningin ng isang tao. Si Jordan, na kunwaring nakikinig sa paliwanag ng isang German investor, tuluyan nang nawala ang atensyon sa negosyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang asawa. Nakita niya kung paano umiti si Athena kay Ethan. Isang ngiti na kailanman hindi pa nito ibinibigay sa kanya sa loob ng mansyon. Nakita niya kung paanong dahan-dahan hinawakan ni Ethan ang siko ni Athena habang tumatawa. Isang matindi, marahas at nakakapangbaliw na emosyon ang biglang sumiklab sa dibdib ni Jordan. Ang kanyang mga panga ay nagtagpo at ang hawak ng baso ng scotch halos mabasag sa tindi ng higpit ng kanyang pagkakahawak. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ang kontrata ay malinaw. Walang pakialaman sa personal na buhay, pero makitang ibang lalaki na nagpapangiti sa babaeng nagmamay-ari ng kanyang singsing ay nagpabilis ng daloy ng dugo sa kanyang mga ugat dahil sa purong galit. Selos. Isang emosyon na bago, mapanganib at lubos na kinatatakutan na isang lalaking sanay kontrolin ng lahat. "Excuse me?"
Mariing putol ni Jordan sa kausap na investor nang hindi man lang ito nililingon. Humakbang siya ng mabilis at diretso patungo sa pwesto ng dalawa. Ang bawat apak ng kanyang sapatos sa sahig ay tila ba nagiiwan ng lamat sa semento. Ang mga nakakasalubong niya kusang tumatabi dahil sa madilim at nakakatakot na aura na bumabalot sa kanya. Bago pa man makasagot si Athena, sa susunod na hirit ni Ethan naramdaman niya ang isang dambuhala at matigas na presensya sa kanyang likod. Isang malaki at mainit na kamay ang marahas, ngunit may pag-angke na sumakop sa kanyang bewang. Hinila siya pabalik at dinikit ang kanyang likod sa dibdib ni Jordan. "Ethan!" Malamig at baritono ang boses na bati ni Jordan. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng kutsilyo na nakatitig sa kaibigan. "Mukhang masyado mong inaaliw ang asawa ko." Naitaas ni Ethan ang kanyang dalawang kamay, bagaman may pamaturing ngiti na sumilay sa kanyang mga labi na makita ang reaksyon ng bilyonaryo. "Wow, chill Jordan. Nagkukwentuhan lang kami ng asawa mo tungkol sa sining. Walang masama ron. Tapos na ang kwentuhan ninyo. Kailangan ko nang iuwi ang asawa ko?" Mariing sagot ni Jordan. Mas lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak sa bewang ni Athena, na tila ba nagmamarka ng kanyang teritoryo sa harap ng sinuman. Alright. Maiwan ko na kayo, Mr. and Mrs. Anderson. Nice meeting you, Athena." Nakangiting paalam ni Ethan bago mabilis na lumubog sa karamihan. Batid na konti na lang baka manuntok na ang silosong bilyonaryo. Nang makaalis si Ethan, marahas na hinarap ni Athena si Jordan. Pilit na tinatanggal ang kamay nito sa kanyang bewang. "Ano ba ang problema mo, Jordan? Nagpapakabait lang naman yung tao at kaibigan mo siya, hindi ba? Bakit kailangan mo siyang tratuhin ng ganun?" Hindi sumagot si Jordan. Sa halip, hinila niya si Athena patungo sa isang madilim at pribadong pasilyo malapit sa mga emergency exit kung saan walang makakakilala sa kanila. Sinandal niya si Athena sa dingding. Hinarap to ng napakalapit. Ang kanilang mga dibdib ay nagkakatamaan sa bawat paghinga. "Ang problema ko, Athena, ay asawa kita," mariing bulong ni Jordan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagnanasa. Ang kanyang mukha, pulgada na lang ang layo sa mukha ng babae. "At ayokong nakikita kang tumatawa at nagbibigay atensyon sa ibang lalaki habang suot mo ang singsing ko at dala mo ang pangalan ko." "Kontrata lang to, Jordan. Walang totoong pakialaman, diba?" Depensa ni Athena, ngunit ang kanyang boses ay humina ng matitigan ang nag-aalab na emosyon sa mga mata ng lalaki. May galit, may pagnanasa at may takot. Isang takot na mawalan. "Fuck the contract, Athena," mura ni Jordan bago tuluyang isubsob ang kanyang mukha sa leg ni Athena. Humihinga ng marahas habang ang kanyang puso ay nagwawala sa tindi ng selos na tuluyan ng sumira sa kanyang kontrol. Ang labis na tensyon mula sa gala, ang puyat at ang pabago-bagong panahon ng sumunod na araw ay tuluyang sumira sa depensa ng katawan ni Athena. Pagising niya sa umaga, tila ba gawa sa semento ang kanyang mga talukap. Ang bawat sulok ng kanyang mga kasukasuan sumasakit at ang kanyang hininga ay napakainit. Sinubukan niyang umupo upang bumangon, ngunit agad na umikot ang dambuhalang silid. Bagsak katawan siyang nahulog mula sa unan. Nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot kahit nakapatay naman ang aircon. "Nay," bulong niya sa kawalan. Ang boses niya ay paos at tuyot ang lamunan. Sa tindi ng lagnat, ang kanyang isip ay bumabalik sa mga panahong ang kanyang ina ang nag-aalaga sa kanya kapag nagkakasakit siya. Samantala, sa ibaba ng mansyon, abala sa Jordan sa pagsusuot ng kanyang mamahaling relo habang pababa sa engranding hagdanan. Nakasuot siya ng kanyang dark blue business suit, handa para sa isang napakalagang board meeting sa Anderson Enterprises. "Manang Elena," tawag niya sa head housekeeper na abala sa sala. Bakit hindi pa bumababa si Athena para sa almusal? Maagang schedule ang interview niya sa isang lifestyle magazine ngayon. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng matandang kasambahay. "Sir Jordan, kanina ko pa kinakatok ang Rose Room pero walang sumasagot. Nung silipin ko po, mukhang may masamang pakiramdam si Ma'am Athena. Napakataas ng lagnat niya at nanginginig sa lamig." Napatigil si Jordan sa pag-aayos ng kanyang manggas. Sa isang iglap, ang imahe ng seryosong CEO ay naglaho. Isang di may paliwanag na takot ang sumakop sa kanyang dibdib. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan niyang kanyang attache case sa sofa at mabilis dinadunton ang hagdanan pabalik sa itaas.
Sir, paano pong meeting ninyo kasama mga foreign board members? Habol na tanong ng kanyang sekretarya na kadarating lang. Pagpaliban lahat ng meeting ngayon, sabihin mo sa kanila may emergency ako. Mariin at seryosong utos ni Jordan nang di man lang lumilingon. Ang kumpanyang pinagkamalian niyang buhay noon ay biglang nawala ng halaga kumpara sa babaeng may sakit sa kabilang silid. Marahas niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Athena. Sinalubong siya ng tahimik at mainit na silid. Agad siyang lumapit sa tabi ng kama at naupo sa gilid ng kutsyon. Nakita niya si Athena, namumula ang mga pisngi, tuyo ang mga labi at bagyang umiiyak habang natutulog dahil sa tindi ng sakit ng katawan. Dahan-dahan dinampi ni Jordan ang likod ng kanyang palad sa noo ng babae. Agad siyang napamura sa kanyang isip. Napakainit, parang apoy ang balat ni Athena. Athena! Athena, gising! Malambot at pulo ng pag-aalala ang boses na tawag niya habang marahang tinatapik ang pisngi nito. Dahan-dahan, dinilat ni Athena ang kanyang mga mata. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa luha at lagnat, ngunit agad niyang nakilala ang bulto ng lalaki. Jordan, bakit nandito ka? Ang trabaho mo. Tumahimik ka na lang. Utos ni Jordan, ngunit walang bakas ng kanyang dating kalupitan. May pinal na otoridad ng kanyang boses, ngunit puno ng pag-iingat. Ilang minutong lumipas, bumalik si Jordan sa silid na may dalang planggana ng maligamgam na tubig, isang malinis na bimbo at isang mangkok ng mainit na lugaw na pinaluto niya kay Manang Elena. Hinubad niya ang kanyang mamahaling suit jacket at siningsing ang manggas ng kanyang puting polo. Walang pakialam kung maramihan o magusot ito. Inupuan niya si Athena ng bahagya upang maisandal ang mga naglalakihang unan. Kailangan mong kumain kahit kaunti para mainom mo ang gamot na to. Saad ng bilyonaryo habang maingat na humihip sa isang kutsara ng lugaw bago itapat sa labi ni Athena. Nang hinaman na pilitang bumuka ang mga labi ni Athena. Habang sinusubuan siya ng lalaking kinatatakutan ng buong business world, hindi mapigilan ni Athena na mapatitig sa mga mata nito. Walang bakas ng pagpapanggap ngayon. Ang mga mata ni Jordan puno ng purong pag-aalaga at takot na baka mapahamak siya. Matapos makailang subo, dahan-dahang kinuha ni Jordan ang bimpo. Piniga ito sa tubig at nagsimulang punasan ng noo, leeg at braso ni Athena upang mapababa ang temperatura nito. Ang bawat dampi ng kanyang malalaking kamay ay napakailap, napakaingat na tila ba gawa sa mamahaling kristal ang katawan ni Athena na madaling mabasag. Bakit mo ginagawa to, Jordan? Mahinang tanong ni Athena habang ang isang luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Kontrata lang ang meron tayo. Napatigal ang kamay ni Jordan sa pagpuna sa leeg ng babae. Tinitigan niya ito ng malalim. Ang kanyang panga nagtagpo bago bumuntong hininga. Dahil ayokong nakikita kang nahihirapan, Athena. At mas lalong ayokong isipin na wala ako sa tabi mo kapag kailangan mo ng kasama. Pinikit ni Athena ang kanyang mga mata habang nararamdaman ng lamig ng bimpo at ang init ng presensya ng lalaki sa kanyang tabi. Unti-unti natunaw ang natitirang yelo sa kanyang puso. Sa mga sumunod na oras, hindi umalis si Jordan. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ng kama, binabantayan bawat paghinga ni Athena hanggang sa tuluyang lamunin ang babae na isang mahimbing at ligtas na pagtulog. Ang mga buwang sumunod ay naging parang isang mabilis na agos ng tubig na unti-unting bumura sa mga linya ng kanilang kasunduan. Ang mansong dati na babalot ng nakabibinging katahimikan at lamig ay napuno ng buhay. Wala ng mga formal na tawagan. Napalitan na ito ng mga simpleng asaran sa kusina, magkasamang almusal at mga nakaw na tingin na may bahid na kakaibang kuryente. Ang operasyon ng ina ni Athena naging matagumpay at kasalukuyan na itong nagpapagaling sa isang pribadong pasilidad. Salamat sa walang katapusang suporta ng bilyonaryo. Nang gabing yon, nagising si Athena sa isang mensahe mula kay Jordan. Umakyat ka sa rooftop ngayon din. Naguguluhan man, nagpalit si Athena ng isang simpleng white sundress na gawa sa malambot na tela. Pag-apak niya sa malawak na rooftop ng mansyon, napatigil siya sa paghinga. Ang buong paligid na papaligiran ng maliliit na fairy lights na sumasayaw sa dilim. Sa gitna may isang lamesang pinalilibutan ng mga kandila, puno ng mga paborito niyang putahing Pilipino at may 2 baso ng mamahaling wine. Sa background, ang tanawin ng mga ilaw ng syudad ng Makati, tila mga bituin na bumagsak sa lupa.
Nagustuhan mo ba? Isang baritonong boses ang narinig niya mula sa likod. Nilingon nga si Jordan. Wala tong suot na suit ngayon. Isang simpleng itim na polo na nakatupi ang mga manggas at itim na pantalon ang suot nito. Ngunit ang kisig nito sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakapanghihina ng tuhod. Jordan, para saan ang lahat ng ito? May okasyon ba? Nakangiting tanong ni Athena habang lumalapit sa lamesa. Gusto ko lang mag-celebrate, tipid na sagot ni Jordan habang pinaghihila ng upuan ng asawa. Matagumpay ang huling check-up ng ina mo at opisyal nang nakuha ni Anderson Enterprises ang pinakamalaking proyekto sa Asia ngayong taon. Deserve nating magpahinga. Ang hapunan ay napuno ng mga kwentuhan na walang halong takot o pagpapanggap. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman ni Athena ang tindi ng titig ni Jordan. May kung anong nag-aalab sa mga mata ng bilyonaryo na tila ba may gustong pakawalan. Matapos nilang kumain, tumayo si Jordan, pinatugtog ang isang mahinang instrumental na musika mula sa kanyang phone. Lumapit siya kay Athena at nilahad ang kanyang malaking palad. Maaari ba kitang maisayaw, Mrs. Anderson? Napalunok si Athena, ngunit dahan-dahan niyang pinatong kanyang kamay sa palad nito. Hinila siya ni Jordan papalapit. Ang kanyang kanang kamay sumakop sa bewang ni Athena habang ang kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng babae. Dinikit ni Athena ang palad sa matigas na balikat ni Jordan. Sa bawat dahan-dahan hakbang nila sa ritmo ng musika, ramdam nila ang init ng katawan ng isa't isa. Athena, bulong ni Jordan. Ang kanyang boses ay naging mas paos at malalim. Dumampi ang mainit niyang hininga sa tenga ng babae. Bakit, Jordan? Tugon ni Athena. Nakasubsob na ang mukha sa dibdib ng lalaki na tutunaw sa bango nito. Ayoko na ng kontratang to. Gusto ko na tong sunugin, mariing saad ni Jordan. Napatigil ang mga paa ni Athena sa pagsasayaw. Biglang binalot na matinding kaba ang kanyang dibdib at naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin upang salubungin ang mga mata ni Jordan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong paalisin? Gusto mo na bang maghiwalay tayo kahit hindi pa natatapos ang isang taon? Bumitaw si Jordan sa kanyang bewang, ngunit bago pa man makahakbang palayo si Athena, hinawakan niyang magkabilang pisngi ng babae. Gamit ang kanyang mga kamay, pinilit itapat ang mukha nito sa kanya. Ang mga mata ng bilyonaryo na dati sing lamig ng yelo, puno ngayon ng purong katapatan, pagnanasa at matinding emosyon. Hindi, Athena. Hindi kita pakakawalan. Mariing asik ni Jordan, habang ang kanyang hindalaki ay marahang hinahaplos ang pisngi ng babae. Ang ibig kong sabihin, ayoko nang magpanggap. Ayoko nang maging peking asawa mo lang sa harap ng mga kamera at ng pamilya ko. Athena, mahal kita. Fuck the rules. Fuck the timeline. Hindi ko alam kung kailan o paano, pero alam ko lang nababaliw ako sa tuwing naiisip kong matatapos sa isang taon at aalis ka sa buhay ko. Napatigil ang mundo ni Athena. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, tuluyan ng umago sa kanyang mga pisngi. Ang mga salitang akala niya sa panaginip lang niya maririnig mula sa isang Jordan Anderson ay narito na. Binibigkas na may kasamang panginginig sa boses ng lalaki. Jordan, hikbi ni Athena, habang itinataas ang kanyang mga kamay upang hawakan ang pulso ng lalaki. Mahal din kita. Kanina ko pa gustong sabihin sa'yo pero natatakot ako. Natatakot ako na baka para sa'yo, bahagi lang to ng transaksyon. Baka para sa'yo, isa lang akong kasosyo na madaling palitan. Hindi ka naging transaksyon sa akin, Athena, bulong ni Jordan habang ang sariling mga mata ay nagbabadyang magtubig sa tindi ng emosyon. Nilapit niya ang kanyang noo sa noo ni Athena. Ikaw ang pinakamagandang pagkakamali na nangyari sa buhay ko. Nung gabing pumasok ka sa kwarto ko, akala ko sinira mo ang gabi ko. Pero ang totoo, sinagip mong buong pagkatao ko. Hindi na hinintay ni Jordan ang susunod na sasabihin ni Athena. Binaba niya ang kanyang mga labi, sinelyohan ang kanyang pag-amin na isang matamis, mariin at mapang-angking halik. Ito'y isang halik na hindi na para sa pagpapanggap, kundi isang halik na nagpapahayag ng totoong pagsuko ng kanilang mga puso sa tadhana na di kayang bilhin ng anumang yaman. Ang init ng mga labi ni Jordan mula sa gabi ng kanilang pag-amin ay tila nakaukit pa rin sa puso ni Athena habang inaayos niya ang mga bulaklak sa florera sa loob ng sala. Masaya siya.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang pag-ibig ni Jordan ay hindi na isang pangarap lang sa gabi. Ito'y isang realidad na maaari niya nang hawakan gabi-gabi. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na winasak ng isang marahas sa tunog ng pagbalibag ng pinto. Bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon at niluwal doon si Sean, ang sakim at inggiterong kapatid ni Jordan kasama si Cassandra. Ang mukha ni Cassandra may suot na isang mapang-uyam at nagtatagumpay ng ngiti, habang si Sean naman may hawak na isang puting folder. "Nasaan na magaling kong kapatid?" Sarkastikong tanong ni Sean, habang ang kanyang mga mata ay naglalaro sa malangyang paligid. "Wala dito si Jordan. Nasa isang site inspection siya sa labas ng Maynila." Malamig na sagot ni Athena habang unti-unting gumagapang ang kaba sa kanyang dibdib. "Kung may kailangan kayo sa kanya, maaari niyo siyang tawagan sa opisina." "O hindi namin kailangan si Jordan, Athena." Eksenang singit ni Cassandra habang humahakbang papalapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang high heels sa mamahaling marmol na sahig ay parang hatid ng isang paparating na bitay. "Ikaw ang kailangan namin, o mas tamang sabing ang katotohanan sa likod ng marami mong pagkatao." Inihagis ni Sean ang folder sa ibabaw ng glass table sa gitna ng sala. Lumikato na isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Tingnan mo yan, Athena. Kilalanin mo kung anong nakasulat dyan." Nanginginig ang mga kamay ni Athena habang dahan-dahang inaabot ang folder. Nang buksan niya ito, tila ba huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang orihinal na kopya ng kanilang marriage contract for convenience. Ang kontratang pinirmahan niya sa opisina ni Jordan ilang buwan nang nakakaraan. Nandun ang bawat nakasulat na kondisyon, ang 2 milyong piso para sa kanyang ina, ang 50 milyong separation settlement at ang takdang panahon sa 1 taon. Isang malaking palabas, tawa ni Cassandra, isang tawang puno ng purong lason. Isang malaking panloloko sa pamilya Anderson, sa board of directors at sa media. Akala ko ba unexpected wife ka dahil sa pag-ibig? Ang totoo pala, isa ka lang bayarang babae na ginamit ni Jordan para makuha ang mana ng lolo niya. At ginamit mo rin si Jordan para sa pera ng nanay mo. Hindi yan totoo, depensa ni Athena habang ang mga luha ay nagsimulang maglandas sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buong katawan nanginginig sa tindi ng panik. "Totoo, nagsimula kami sa kontrata, pero ngayon bahal namin ang isa't isa. Totoo ang nararamdaman namin." "Sinong maniniwala sa isang gold digger na katulad mo?" Asek ni Sean. Lumapit to ng sapat upang dilaan ng kanyang galit ang mukha ng babae. "Kapag pinakita ko to sa lolo at sa board bukas ng umaga, otomatikong matatanggalan ng karapatan si Jordan sa buong mana ng pamilya Anderson. Masisira ang reputasyon niya bilang CEO. Ibabagsak siya ng mga investors at ang Anderson Enterprises na binuo niya ng dugo at pawis ay mapupunta sa akin." Napatigil si Athena. Ang pangalan ni Jordan, ang kumpanyang binuo nito, lahat ng pinaghirapan ng lalaking mahal niya ay nakataya dahil sa papel na hawak ng mga ito. "Wag, pakiusap. Sean, Cassandra, wag niyong gagawin to kay Jordan." Pagmamakaawa ni Athena, tuluyan ng lumuhod sa sahig, walang pakialam sa kanyang dignidad. "Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa akin, pero wag niyong sisirain si Jordan." Lumapit si Cassandra. Tiningnan si Athena mula sa itaas ng may matinding pandidiri. "Simple lang ang solusyon, Athena. Kung talagang mahal mo si Jordan, aalis ka sa buhay niya. Ngayong gabi rin. Maglaho kang parang bula. Kapag nalaman kong nandito ka pa bukas o kapag sinabi mo sa kanya ang tungkol sa pagpunta namin, ilalabas ko to sa media sa unang oras ng umaga. Sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo at sa kangkuhan ng pagkasak ng kumpanya ng lalaking mahal mo." Matapos bitawan ang kanilang huling banta, tumalikod ang dalawa at umalis ng mansyon. Iniwan si Athena nakalugmok sa sahig, humihikbi sa tindi ng sakit at kawalan ng pag-asa. Gumuho ang mundo ni Athena. Alam niya gaano kahalaga kay Jordan ang kumpanya at ang tiwala ng pamilya nito. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagbagsak ng lalaking nagbigay ng bagong buhay sa kanya at sa kanyang ina. Sa tindi ng pagmamahal niya kay Jordan, pinili niyang magsakripisyo. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Blanko ang isip habang inilalagay ang ilang piraso ng kanyang lumang damit sa isang maliit na bag. Nilapitan ng vanity mirror at dahan-dahan hinabad ang Marquis Cut diamond ring mula sa kanyang daliri.
Napakabigat ng bawat galaw ng kanyang kamay. Nilapag niya ang singsing sa ibabaw ng lamesa kasama na isang maikling sulat na nabahiran ng kanyang mga luha. Jordan, patawad. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, tumahimik sa labas si Athena ng mansyon nang di napapansin ng mga guards. Bit-bit ang durog na puso at ang matinding alaala na isang pag-ibig na kailangan niyang talikuran. Ang katahimikan sa loob ng presidential suite ng Diamond Hotel ay mas nakabibingi kumpara nung unang gabi na napadpad doon si Athena. 7 araw lang nakalilipas mula nang lisanin ng kanyang asawa ang mansyon at sa loob ng 7 araw na yon, ang buhay ni Jordan Anderson ay nagmistulang isang impyerno. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ng board of directors. Ang kanyang mga mata ay lubog. May mga itim na bilog sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog at ang paligid niya puno ng mga walang lamang bote ng scotch. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang Marquis Scott diamond ring na iniwan ni Athena sa ibabaw ng vanity mirror. Nasaan siya, Manang? Paos at garalgal ang boses na tanong ni Jordan kay Manang Elena na nakatayo sa kanyang harap. Umiiyak din para sa dalawa. 1 linggo na. Ginamit ko na lahat ng pribadong investigador at koneksyon ko sa gobyerno. Hindi siya pwedeng maglaho na lang ng ganon. Sir Jordan? Humihikbing panimula ng matandang kasambahay. Bago po umalis si Mama Athena, narinig ko po ang pagsigaw ni na Sir Sean at Cassandra sa sala. May dala po silang papeles. Tinakot po nila si Mama Athena na sisirain kayo sa board at sa mga media gamit ang kontrata kung di siya aalis. Napatigil ang mundo ni Jordan. Ang mga labi niya ay nagtagpo sa isang matinding galit na matagal nang di nakikita ng kanyang mga tauhan. Ang puso niyang akalay durog na, biglang napuno ng nag-aalab na puot. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang car keys at lumabas ng mabilis. Sa loob ng 2 oras, sinarap ni Jordan si Sean at Cassandra sa isang pribadong pagpupulong kasama ng lolo ng pamilya Anderson. Doon, bago pa man mailabas ng dalawa ang kontrata, nilapag ni Jordan ang kanyang sariling resignation letter bilang CEO ng Anderson Enterprises, kasamang pagtalikod sa bawat sentimo ng kanyang mana. Ibigay mo na lahat ng shares sa akin, Jordan? Hindi makapaniwalang tanong ni Sean, may kasamang sakim ng ngiti. Isaksak mo sa baga mo ang kumpanya at ang salapi ng pamilyang to, Sean? Mariing sagot ni Jordan. Ang mga mata parang 2 demonyong handang pumatay. Kung akala ninyo gagamitin niyo si Athena para tuhugin ako, nagkakamali kayo. Walang kwenta ang bawat bilyon na meron ako. Kung nag-iisang babaeng nagbigay ng kahulugan sa buhay ko ay nawala dahil sa inyo. Cassandra, kung makikita ko ulit ang pagmumukha mo malapit sa asawa ko, sisiguraduhin ko ang pamilya mong unang babagsak sa kangkungan. Nang walang pag-aalinlangan, tinalikuran ni Jordan ang imperyo na binuo niya ng dugo at pawis sa loob ng 10 taon. Mas magaan ang kanyang pakiramdam, mas malaya, dahil ngayon alam na niya kung anong totoong kayamanan na kailangan niyang ipaglaban. Makalipas sa 1 pang araw, natunto ng kanyang pinakamagaling na tracker ang lokasyon ni Athena. Hindi ito umalis ng bansa. Nagtago ito sa isang maliit, liblib at tahimik na bayan sa dalampasigan ng San Juan, Batangas, kung saan kasalukuyang nagpapalakas ang kanyang ina sa isang maliit na cottage. Ang hapon nagdidilim na, nagiiwan ng kulay rosas at orange na langit sa ibabaw ng dagat. Nakaupo si Athena sa buhanginan, nakayakap sa sariling mga binti habang pinapanood ang bawat paghampas ng alon. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay mugto mula sa walang katapusang pag-iyak gabi-gabi. Miss na niya si Jordan. Ang amoy nito, ang init ng yakap nito, ang boses nitong baritono na tumatawag sa kanya bilang wifey. Patawad, Jordan. Ginawa ko lang to para sa'yo. Bulong niya sa hangin, kasabay ng pag-agos ng panibagong luha. Sinong nagsabi sa'yo na may karapatan kang magdesisyon para sa buhay ko, Athena? Isang pamilyar, malalim at garalgal na boses ang biglang umalingaw sa kanyang likod. Napatigil ang paghinga ni Athena. Nanginginig ang buong katawan niya habang dahan-dahang nililingon ang pinagmulan ng boses na iyon. Doon, ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanya, nakatayo si Jordan Anderson. Gusot ang puting polo nito, madumi ang sapatos sa buhangin at magulo ang buhok. Ngunit ang mga mata nito
Ang nag-aalab at basang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng may purong pagmamahal, pananabik at matinding hapis. Jordan, usal ni Athena. Mabilis siyang tumayo mula sa buhanginan. Bakit ka nandito? Paano mo ako nahanap? Umalis ka na, pakiusap. Kapag nalaman ni Sean, sisirain nilang posisyon mo bilang CEO, mawawala ang mana mo. Sa halip na sumagot, mabilis sumakbang papalapit sa Jordan. Sa tindi ng emosyon, lumuhod din siya sa buhanginan. Marahas na hinaltak si Athena patungo sa kanyang matigas sa dibdib. Pinulupot niya ang kanyang dambuhalang mga bisig sa bewang at likod ng babae. Sinusubsob ang kanyang mukha sa leeg nito habang humihigbi ng tahimik. I don't care about the money, Athena. Fuck the inheritance. Fuck the company. Galit, ngunit may kasamang pagmamakaawa ang boses ni Jordan habang mas lalo pang hinigpitan ang yakap na tila ba natatakot na munitong maglaho. Iniwan ko lang lahat. Wala na akong kumpanya, wala na akong mana, wala akong kahit ano ngayon, Athena, maliban sa pag-ibig ko sa'yo. Napatigil si Athena. Ang kanyang mga kamay otomatikong napahawak sa malalapad na balikat ng lalaki. Ano? Iniwan mo ang kumpanya dahil sa akin? Inangat ni Jordan ang kanyang mukha, hinawakan na magkabilang pisngi ni Athena. Ang mga luha ng bilyonaryo ay pumatak at humalo sa mga luha ng kanyang asawa. Dahil walang kwenta ang buong mundo kung wala ka sa tabi ko, wifey. Ikaw ang asawa ko, hindi dahil sa papel, hindi dahil sa kontrata ng lolo ko, kundi dahil ikaw ang nag-iisang babaeng nagpatibok sa patay kong puso. Huwag mo na ulit akong iiwan, pakiusap, Athena. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Umiyak ng lalo si Athena. Ang kanyang puso ay napuno ng purong kaligayahan at pagsisisi. Sinubsob niya ang mukha sa leeg ni Jordan. Tinanggap ang bawat halik na binababa ng lalaki sa kanyang buhok, sa kanyang mga pisngi, hanggang magtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis, mariin at totoong halik ng pagsuko. Kinuha ni Jordan ang singsing mula sa kanyang bulsa at muling sinuot ito sa daliri ni Athena, mas mahigpit, mas permanente. Pagkalipas ng ilang buwan, hinarap ni Jordan at Athena ang media sa isang press conference para sa paglulunsad ng sariling kumpanya ni Jordan, ang A&A Development Group. Di na sila nagtago sa likod ng mga peking ngiti o selyadong kontrata. Sa harap ng daan-daang kamera, magkahawak kamay nilang pinagmalaki sa buong mundo ang kanilang pag-ibig. Isang kasal na nagsimula sa isang maling kwarto, ngunit nagtapos sa pinakatamang tadhana na di kailanman mababayaran ng kahit anong yaman sa mundo. Grabe mga karaba, umamin nga kayo, sino sa inyo ang namula ang pisngi sa selos ni Jordan? At sino naman ang naiyak nang lumuhod si Athena para lang protektahan ang kumpanya ng lalaking mahal niya? Pero bago kayo iwan at bago natin isarang kwento, may kaunting pabaon akong aral para sa ating lahat na pwedeng-pwede nating dalhin sa totoong buhay. Ang tunay na pag-ibig hindi nakikita sa pirma ng kontrata o sa dami ng zero sa bank account. Noong una, akala ni Jordan lahat ng bagay sa mundo parang negosyo, pwedeng mabili, pwedeng ikontrata, pwedeng manipulahin. At si Althea naman, akala niya ang kahirapan niya ang magiging habang buhay na kulungan niya. Pero noong nagtagpo ang mga puso nila, napatunayan natin na ang totoong kayamanan ay hindi ang mansyon sa Forest Park, kundi yung taong handang tumalikod sa lahat ng bilyon, handang dumumay ang mamahaling sapatos sa buhangin basta't makasama ka lang. Natutunan din natin kay Athena na ang dignidad hindi nabibili ng pera. At kapag tunay kang nagmamahal, handa kang magsakripisyo. Pero tandaan din natin ang ginawa ni Jordan. Huwag mong hahayaang magsakripisyong mag-isa ang taong mahal mo. Ipaglaban mo. Kaya para sa mga listeners natin dyan na naghihintay pa rin sa kanilang sariling unexpected plot twist sa buhay, huwag kayong mag-alala. Di mo kailangan pumasok sa maling kwarto ng hotel para mahanap ang para sa'yo. Darating ang tamang tao sa tamang tadhana. Yung taong ituturing kang pinakamalaking panalo sa buhay niya. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment kung anong favorite scene nyo ni Jordan at Athena. Hanggang sa muling pagkikita at sa susunod na kwentong magpapakilig sa atin. Maraming salamat po.